Good morning mga Marcy. Update lang ako tungkol doon sa post ko kahapon na ang tawag doon, yung Telegram is coming. Ayan. O, 'di ba? Totoo talaga na scam siya kasi tiningnan ko yung record namin kagabi, yung usapan namin, convo namin kagabi. Kasi kagabi alas 8 pa lang tulog na ako. So hindi ako mag-alas 9 pa lang, mag-alas 9 pa lang tulog na ako kasi ang expected na pasok daw dapat is 9 to 10. So hindi ko na siya inantay. Tapos mga before 9 natulog na ako or 9 ganyan, natulog na ako. Tapos ngayong umaga, chinek ko siya. So wala talagang update 'yan. Oh, 'di ba? Wala talaga siyang update. Yan. Kaya sinabihan ko na siya ng scammer. Scammer, manloloko. Bagay lang yan sa kanila yung ganyang words. Kasi talaga totoong scammer sila. At tinignan ko yung aking Gcash account na wala rin talagang pumasok. So, yan ha mga Marcy. Alam natin na na yung iba alam na po ito, nangyari na ito sa kanila kasi based doon sa posting ko, marami pong nag-comment at saka may mga nag-message sa akin ng direct na sila po talagang sila po yung nabiktima at ang lalaki po, promise, 30,000. Totoo po yan ha, taga Palawan po yung mga nabiktima. Meron ding iba na hindi taga Palawan, meron po mga tag 30,000. Nakasend po talaga sila at hindi po bumalik ang pera nila. Ang nakakalungkot lang, hindi po nila sariling pera. Ang sabi po, yung iba ay hiniraman lang nila sa kakilala, hiniram lang po sa kakilala. So, hindi po natin alam kung ano ang tumakbo sa utak nila or sinabi nila gusto nila lumago yung pera nila. Pero yun nga po, hindi po lalago yung pera nyo sa ganyang paraan mga Mars. Kaya wag po tayong magpapaloko, tsaka maging aware po tayo pagdating sa mga ganyan talasan pa natin yung isip natin na yung pera pinaghihirapan po. Hindi po talaga siya makukuha ng mabilisan sa mga ganitong paraan. Kasi ano po ito parang pinapakagat niya nitong gumawa nito, pinapakagat tayo ng scammer na bibigay sila ng pera sa atin ng ganito, ganyan, magbibigay ng pangako na magbibigay sila ng pera. Pero, kailangan mong magbigay ng pera na mas malaki dun sa ibibigay nila. Katulad ng pinakita ko sa inyo kahapon. Kung mapapanood nyo po yung mga record video natin na pinost ko kahapon, live po yun. Kung habang gumagawa po ako doon sa pinasok kong GC na working chat room kuno nila, nire-record ko po para makita nyo. Hindi po talaga siya totoo kasi based sa akin sa pakiramdam ko po or sa pagkakaalam ko, yung mga ganyan po kasi hindi talaga sila magbibigay sa inyo ng malaking pera. Kaya kayo po sa atin, sa sarili natin, 'wag po tayong basta-basta magbibitaw ng pera, lalo't hindi legit yung mga ganitong kahit po pakitaan kayo ng mga SEC certificate, secretary, ano tawag dito, um, mga DTI certificate, mayor's permit, tapos magpapakita pa sila ng picture nila, kuno, tapos totoong pangalan daw nila at saka yung address ng company building nila, picture ng company building na. Huwag po kayo maniniwala kasi normal po yan na gagawin ng scammer lahat ng paraan para maniwala po kayo. Ang mahalaga po, malaman natin na talagang totoong legit sila kung magche-check po tayo sa mga sa mga website ng company. Yung totoong company nila, pwede naman po nating i-check yan. Tapos, hanggat hindi natin napapatunayan na totoo yan, kasi yung cellphone number na tumatawag sa atin,
marami pong paraan 'yan sila na, sasabihin nila, "Kami po staff ng ganitong company." So, paano mo mapapatunayan na staff nga sila ng ganitong company? Kailangan mo pumunta dun sa website ng mismong company na yun kung mayroon man. Tapos dun po tayo magtanong kasi yung customer service po ng mga website nila, nagsasagot po yan agad-agad. So, kailangan po nating tanungin. Kung hindi magsagot, ibig sabihin hindi legit, eh, hindi po ba? So, kung magtatanong po sila ng ganito, ng ganyan, tapos, tatanungin niyo po kung totoo ba na may, mayroong committed po sa kanila yung tao na tumawag sa inyo. Kung sabihin nila na ganitong pangalan ang committed sa amin tapos pumarehas doon sa tao na yon, pero sasabihin nila na hindi po kami tumatawag sa ganitong cellphone number, so ibig sabihin po yung tumawag na yun sa inyo, talagang scam po yun. Kaya maging matalino po tayo ano. Ako po talaga ang ginawa ko, nag-check ako kaagad sa website nung ano, at wala po silang website. So, ibig sabihin talagang scam. Kaya ang gusto ko lang mangyari, alam ko po kasi nung umpisa pa lang, alam ko talaga na scam ito. Pero gusto ko po mag-spread ng awareness at nagulat ako sa dami po ng mga nag-chat sa akin. Nag-personal chat po sila, yung iba nag-comment doon sa post ko. Nagulat ako, sobrang dami po ng mga nabiktima, hindi lang po dito sa Palawan. Marami po, pati sa ibang lugar, ang dami pong nabiktima ng ganyang strategy, ganyang modus operandi. So, sana po tumigil na po ano, kasi gusto ko sana siyang i-report, kaya lang hindi ko alam po saan ko i-report. Nag-try ako sa NTC, doon sa website ng NTC. Hindi po ako makapag-report dahil hindi pag-send yung aking report. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, nataon na naka pero dapat nag-send yun, eh. Kasi ano yun, eh, website yun. So, hindi ko alam kung bakit hindi mag-send o sobrang dami po ng mga nagse-send, hindi na ako makaano, masyadong busy na yung network nila. So, ita-try ko pa rin mag-send para ma um, mai-report na po ito yung ganitong modus nila. Okay, mga Marcy, kaya maging matalino po tayo sa bawat bagay, mga Marcy, ha. Bye-bye na po kasi may work kami ngayon. Bye-bye, mga Marcy.